Admin, ang kwento kong ito ay totoo at natatakot ako. May matandang nagsabi sa akin na pagdating ng ika-25 kong kaarawan ay may kukuha sa akin na isang maitim na kaluluwa at may resibo raw ng pagbenta sa kaluluwa ko. Hi Pocoyo, ako si Lucy, 24 years old. Kaarawan ko pala ay August 3. Working student ako sa isang university sa Manila. Masipag, matalino at responsable akong estudyante. Akala ng lahat, ayos ang buhay ko. Pero kung alam lang nila kung anong klaseng dilim ang bumalot sa akin, lahat ay nagsimula sa lalaking minahal ko ng sobra, si Josh. Nakilala ko siya sa library, very mysterious niya, mahilig sa black hoodie at laging may hawak na lumang libro tungkol sa left-hand path at mga kulto-kulto. Medyo weird nga, pero sa totoo lang, mahilig ako sa mga mysterious, adventure at nakakatakot. Hindi siya typical na gwapo, pero may dating. Yung mga tingin niyang parang binabasa ka. Nung una, nakakatakot siya, pero mas nanalot na naig sa akin yung excitement kesa sa takot. Bumigay ako sa kanya, lumalim ang relasyon namin. Madalas niya akong sinusundo, hinahatid at sinosorpresa ng weird na bagay, gaya ng dried flowers na tinusok ng karayom o mga sinulat niyang tula na may Latin lines. Pero dahil mahal ko siya, tinanggap ko. Hanggang isang araw, nagyaya siya sa Antipolo. Noong Feb 14, nasa Antipolo kami. Hindi ko malilimutan ang salitang binitawan niya sa akin. Babe, gusto ko tayong dalawa lang. Walang istorbo. Gusto kong maging isa tayo sa lahat ng paraan. Akala ko, staycation lang. Pero pagdating namin sa bahay sa taas ng bundok, ibang atmosphere. Dinala niya ako sa bundok. Para sa akin, okay naman dahil nakaka-relax ang view at iwas stress. Luma ang bahay, may samyo ng insenso at parang may kakaibang lamig sa hangin. Pagpasok namin sa kwarto, wala akong makitang TV, wala ring signal. Pero may kama sa gitna at pinalibutan ng pulang kandila at may mabangong petals ng rosas sa bedsheet. Sa isip-isip ko, ang romantic. Niyakap niya ako mula sa likod. Bumaba ang halik niya sa batok ko, mainit at mabagal. Tinanong niya ako, "Ready ka na ba, Lucy?" Hindi na ako sumagot, hinarap ko siya at naghalikan kami. Dahan-dahan, mainit at malalim. Sa bawat haplos ng labi niya sa leeg ko, para akong nalulunod sa kakaibang sensasyon. Habang niya ang blouse ko, tumigil siya at bumulong. Ngayong gabi, ipagsasama natin ang katawan at kaluluwa. Hindi ko inintindi. Ang nasa isip ko, mahal ko siya. Nagpadala ako, niyakap ko siya at mas mahigpit. Hanggang sa pareho na kaming nasa ibabaw ko siya, nakatingin diretsyo sa mata ko habang pinapadama niya na sa akin ang isang gabing akala ko'y purong pag-ibig. Pero sa kalagitnaan ng aming namin, napansin kong may itim na usok na unti-unting umaangat mula sa sahig. Humigpit ang pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Nabaling ang tingin ko sa kisame, may aninong hugis kambing. Nanlaki ang mata ko, tinanong ko siya, "Josh, nakita mo yung nakita ko?" Pero imbis na tumigil siya, mas lalo pa siyang bumilis. Nakasalampak ako sa kama, hawak-hawak niya ang bewang ko habang paulit-ulit niyang sinasabi sa tenga ko, "Akin ka lang, Lucy, hanggang sa dulo." Kinabukasan, nagising akong mag-isa, wala si Josh. Pero sa mesa, may isang envelope at may nakasulat, "To my eternal lover." Binuksan ko, nandun ang isang papel, kulay kayumanggi, parang pinatuyo sa apoy. May pirma niya, may selyo na kulay dugo, at pangalan ko sa gitna. Soul contract, Lucy M. De Guzman, paid in full. Naguguluhan pa ako dahil hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Tumakbo ako palabas, nanginginig na ako dahil may konting takot akong naramdaman. Pero pagtingin ko sa labas, wala nang sasakyan, wala na si Josh. Iniwan ako mag-isa sa gitna ng bundok. Tinawagan ko ang kaibigan ko na nakatira sa Antipolo. Kwinento ko lahat ng pangyayari. Pero dahil hindi siya naniniwala at pamilyar naman sa kanyang lugar, nag-joke na lang siya tungkol doon. Hindi ko na kinausap si Josh simula noon. Okay na sana, pinalampas ko na sana lahat-lahat. Kaso noong June 20, sa may Cubao Overpass, pauwi ako mula sa work. May matandang babae sa daan, madungis, payat at maputi ang mata. Hinawakan niya ang braso ko. "Iha, nakikita ko sa iyo ang pagkawala ng kalahati ng iyong kaluluwa sa ika-25 mo na kaarawan. Ikaw ay tinakdang kunin. Binenta ng iniibig mo ang kaluluwa mo." Sa dami ng tao, akala ko nagjo-joke lang si Lola at naalala ko ang tungkol sa amin ni Josh. Pero sa totoo lang, natatakot ako. Nalamig ako at napaatras. Paglingon ko, wala na siya.
Last week, pinagdesisyonan ko ang kausapin si Josh at makipagkita sa kanya. Kinausap ko si Josh, umiyak ako. Josh, ano bang ginawa mo sa akin? Ano yung kontratang nakita ko noon? Please, wag mo naman akong ipahamak, nakikiusap ako sa'yo. Tahimik lang siya. Inabot niya yung pendant na palagi kong suot dati. Ngayon ko lang din naalala tungkol sa pendant na yun. Protection yan, pero hindi para sa'yo. Para hindi ka maagaw ng iba. Alang ingay nyo! Pinakita niya sa akin ang resibo. Nandun na naman ang kontrata. Totoo, Lucy. Binenta ko ang kaluluwa mo, pero hindi para sa pera. Para hindi ka makuha ng iba, kahit sa kabilang buhay. Simula nang binigay niya yon, hindi na ako mapalagay. Tuwing gabi, may kumakatok sa bintana ko, kahit second floor kami. Naranasan kong magising sa umaga na may dugo sa hita ko, kahit wala naman akong period. At laging may aninong umaaligid sa paligid ko, lalo na sa salamin. Ngayon, malapit na ang birthday ko at natatakot ako, admin. Hindi ko alam kung totoo to o hallucination lang. Pero araw-araw, mas humihinang katawan ko. May mga oras na parang nawawala ko sa sarili. Hindi ko na maalala kung anong araw na. Nagpunta ako sa isang albularyo sa Bulacan. Sabi ng albularyo, may binding ritual. Kailangan mo siyang harapin at putulin ang koneksyon gamit ang dugo ng nagbenta. Paano? Hindi ako makalapit sa kanya dahil natatakot na ako. Nanghihingi ako ng payo, Pocoyo. Mahal ko pa rin siya kahit alam kong pinahamak niya ako. Hindi ko din alam bakit ko pa siya mahal, pero sigaw ng puso ko ay mahal ko pa siya. Pero gusto ko pang mabuhay. Ayokong mamatay sa 25. Ayokong tapusin ang kwento ko sa kadiliman. May paraan pa ba para bawiin ang kaluluwa ko? Ako si Lucy.